Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Nagpaliwanag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung bakit hindi niya nabanggit ang online gambling sa kanyang nakaraang State of the Nation Address o SONA. Pagtitiyak ng Pangulo, sa kabila nito, susolusyonan ng pamahalaan ang mga suliraning ito, lalo na ang pagkalulong dito ng maraming Pilipino. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Because we still have to form the policy on what we are going to do about online gambling. Matunog ang issue ng online gambling sa Pilipinas ngayon. Bunsod nito, inasahan ng ilang sektor, maging ng ilang mambabatas na mabanggit ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA nitong nakaraang July 28. Ngunit walang narinig mula sa Pangulo ukol dito. Paliwanag ni President Marcos, hindi muna ito tinalakay dahil binubuo pa ang mga polisiya kung paano ito lulutasin. And to this end, I have already started to organize to convene a conference of those who are all the stakeholders. When we have to talk to the people who will, if kung magre-regulate tayo, who will be doing the regulation. Ayon sa Pangulo, kung tuluyang ipagbabawal ang online gambling, posible itong maging underground operation kung saan tuluyang mawawalan ng kontrol ang gobyerno. The first effect of banning it fully is to put it underground. And then we have no control. Kaya't mahalagang pag-usapan muna kung sino ang mamamahala at paano ito epektibong i-regulate upang manatiling may oversight ang pamahalaan. Kaugnay nito, tiniyak ni President Marcos na humahanap ng mga paraan ang pamahalaan upang matugunan ang napapanahong problemang ito. What we're trying to solve is that na hindi malubog sa utang ang yung mga hindi naman wala namang kaya, pero napapasubo dahil sa sugal. Mga bata na natututo magsugal. Let's focus on that. Paano natin patitigilin yan? Bukod rin anya sa pagkalulong dito, nahahaluan ng iba't ibang uri ng illegal na gawain ang online gambling, gaya ng human trafficking at scamming. Tiniyak naman ng Pangulo na mayroong komprehensibong plano upang tuldukan ang masasamang epekto ng online gambling sa bansa. These are the things that we are going to examine, and we will come up with a plan to make sure that we address the problem. The problem is not online gambling. The problem are the social effects on our children and those who are addicted to gambling. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Good news mga kasambahay dahil posible ang malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Tinatayang aabot sa piso at 25 sentimos ang matatapya sa kada litro ng diesel. Piso at 20 sentimos sa kerosene at 25 sentimos sa gasolina. Ang rollback ay kasunod ng mahigit pisong dagdag presyo sa petroleum products ngayong linggo. Plano ng Department of Agriculture at Bureau of Customs na ipamahagi sa mga komunidad na naapektuhan ng bagyo at iba pang kalamidad ang 19 na container van ng smuggled mackerel na kanilang nasabat. Ayon sa DA, batay sa isinagawang pagsusuri, ligtas naman ang mga nasabat na isda para sa pagkain ng tao. Samantala, binahagi ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na nakapagsampa na ng kaso ang ahensya laban sa mga sangkot sa 19 smuggled containers. Ito ang balita ni Mia Alonso. Nakapag-file na tayo, nakapag-submit tayo ng for filing of cases, 12. Hinggil dito sa nangyaring pagpuslit nung smuggling ng mackerel. Ang ating tutugisin dito ay yung mismong may-ari, yan ay napangalanan na, at pati yung mga brokers na siyang naglakad ng mga papel nitong mga pinuslit na mackerel. Nakapagsampa na ng kaso ang Bureau of Customs laban sa 4 na individual na sangkot sa pagpupuslit ng 19 na container van na naglalaman ng kahon-kahong frozen mackerel. Ang naturang mga container van na naglalaman ng smuggled frozen mackerel ay tinatayang nagkakahalaga ng 202 million pesos.
Kanginang umaga, pinuntahan ito ni na Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. upang inspeksyonin. Base sa investigasyon, iligal na ipinasok sa bansa ang mga container na idineklarang fried taro sticks, cuttlefish flavored balls at taro sweet potato balls. Galunggong at mackerel pinagbawal kaya madaling hulihin eh. Ang pinapayagan lang natin is mga isda na hindi nahuhuli dito sa Pilipinas, tsaka yung mga murang isda katulad ng sardinas. Pero yung galunggong sa ngayon hindi natin pinapayagan at mackerel until October. So anything makita mong galunggong na imported o mackerel na dumating o nandito sa Pilipinas na binibenta at wala pang October, ibig sabihin smuggled yun. Kaugnay nito, kasong kriminal ang kinakaharap ng mismong may-ari at mga broker ng mga peking dokumento para ipuslit ang mga kargamento. Sila isasampahan ng mga paglabag sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act at paglabag sa mga alituntunin ng Department of Agriculture ukol sa importasyon ng isda dahil sa iligal na pag-aangkat ng mga ito, kawalan ng tamang permit at mali at mapanlinlang na deklarasyon ng kargamento. Yung dito, preliminary investigation sa DOJ. So, hintayin natin yung resulta ng DOJ. Of course, re-respetuhin natin ano magiging posisyon ng DOJ. Subalit, kompleto naman yung mga ibinigay natin ebidensya. At yun ng mga administrative cases, tapos na yan, siyempre isususpend natin yung mga permits nila. Pero ang importante, yung criminal case filed sa DOJ. Samantala, isa naman sa tinitignan ngayon ng dalawang ahensya na maipamahagi ang mga nasabat na isda sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang kalamidad. Ito naman ay napatunayang yung tinatawag na fit for human consumption. Subalit may proseso upang ito maitulong natin sa ating mga kababayan. Ang gusto natin ma-donate naman talaga ito. No? Subalit susundin natin yung mga specific provisions ng batas. Ayon sa ahensya, bawat container van ay may tig 30 metric tons ng frozen fish na binubuo ng 720 metric tons o 720,000 kilos na kayang sapatan ang nasa higit 700,000 na pamilya. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Apat pa ang individual na sinasabing sangkot sa nakawan ng kawad ng kuryente sa kasagsagan ng sunog nitong Miyerkules sa Tondo, Maynila ang inimbitahan ng pulisya. Ayon sa Philippine National Police, nakipag-ugnayan na sila sa mga barangay at magulang ng mga sospek para pagpaliwanagin ang kanilang mga anak. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. Ngayon, umaga, may additional na 4 na nahuli. Tangan-tangan na ng Manila Police District. With the same case will be filed against these people. 4 pang individual ang inimbitahan ng Police Station 1 ng Maynila na sinasabing sangkot sa pagnanakaw ng kawad ng kuryente habang nangyayari ang sunog sa Aroma Compound, Barangay 105 sa Tondo, Manila nitong Miyerkules. Nauna nang nahuli ang 2 individual noong Miyerkules at sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 7832 o Anti-Electricity and Electric Transmission Lines, Materials, Pilferage Act of 1994. Nag-viral pa ang video ng pagnanakaw ng kawad ng kuryente sa kasagsagan ng sunog. Imbis na kung ano yung magte-take advantage, magtulungan na lang tayo, magmalasakitan sa isa't isa. But then again, I would like to assure the people who viewed the viral video that your city government of Manila will not stop until maubos ko lahat yung mob na kumakalawit ng mga kable ng kuryente. So from last night 2, now 4, so more to go. Ngunit dahil sa ilang araw na ang lumipas pagkatapos ng insidente, dadaan na sa regular filing ang kaso para makapaglabas ng warrant of arrest ang korte upang mahuli ang iba pang suspect. Sabi ng PNP, nagtungo na sa kanilang tanggapan ng kinatawan ng electric company at nagpahayag ng kagustuhang magsampa ng kaso. Kanina pumunta yung mga taga Meralco and they are willing to file
Pina-prepare na rin ng station natin yung case folder, yung mga complaints para doon sa nakita sa mga videos. Nasa 10 hanggang 15 individual ang tinitignang involved sa insidente. Ang ilan sa mga ito, menor de edad. Sabi ng PNP, nakipag-ugnayan na rin sila sa mga opisyal ng barangay at mga magulang ng mga suspect. At willing naman anya ang mga ito na isuko ang kanilang mga anak para makapagpaliwanag. Nauna nang sinabi ni Mayor Isko na makakaapekto ito sa pagbabalik ng supply ng kuryente sa mga nasunugan. Ngayon, mahirapan tuloy sila na maibalik yung ma-power up yung area. Kasi yung mga tanso, tenanso nila eh. Lalo na yung mga buhay o yung what you call orange. If you can see in the video, may mga available orange line pa. Ibig sabihin, active yun. Magagamit pa yun pag nag-fire up ulit ang Meralco. Kaya hindi tayo nangiming arestuin sila at ngayon tinuluyan sila. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi umano nakatutulong sa pagpapahupa ng baha sa Maynila ang pumping stations. Bunsod nito, umaapila si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso sa Department of Public Works and Highways na itigil na nito ang pagpapatayo ng flood control project sa lungsod. Nais din ng lokal na pamahalaan na alisin na ang floodgate na humaharang sa Manila Bay dahil sa naiipon lamang dito ang tubig. Ito ang balita ni Benedict Samson. Pagkasabi mo sa DPWH, tigil-tigilan na nila kami ng kagagawa ng hindi kinukonsulta ang lokal na pamahalaan. Naging bad habit na that they think their national government, they can do whatever they wanna do in the local government without even to the point telling, asking permission, explaining the purpose of the project. Walang permiso mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Ito ang sinabi ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso patungkol sa ilang pumping station project ng Department of Public Works and Highways sa lungsod. Ayon kay Mayor Isko, tanging ang pumping station na lang na Metropolitan Manila Development Authority ang gumagana sa lungsod. Kung kaya't nitong nagdaang pananalasa ng mga bagyo at habagat ay mabagal ang paghupa ng tubig baha sa lungsod. While we recognize MMDA under existing law that the management and supervision of our creeks is under them, but when they start building facilities, vertical development, we must be informed as local government. Not only Manila, even in other local chief executive or LGU. Kasi hindi po titigil yung ganyang problema. Hindi rin dapat ipaubayan ng DPWH sa LGU ang pamamahala dahil sa kinukulang na ng pondo ang lokal na pamahalaan. At saka huwag niyo sasabihin sa amin ni Secretary Bonoan nung hinihingi namin yung management at sasagutin niya kami kung may pera ang local government. Go ahead. You know, that's a crazy answer eh. Huwag naman ganun ang sagutan. Yeah? Alam naman niyang walang pera ang lokal. That's not the right answer. The right answer, you ask permit when you build. You ask permission from the local government. Baligtarin ko naman ang sitwasyon. Ako pupunta sa bahay mo, hindi ako magpapaalam. What would you feel? Yun ang amin. Kaya kami naman, we always coordinate. Wala pang tugon o reaksyon ng DPWH sa sinabi ni Mayor Isko. Isa pa sa nakikita ng pamahalaang lungsod ng Maynila para masolusyonan ang pagbaha ay ang pagbubukas ng floodgate na nasa Manila Bay. Talagang kami ni Chairman Artes, binuksan namin. Lumarga yung tubig eh. So naapektuhan na yung mga kapitbahay ko, mga constituents namin sa Ermita, Malate, Paco area na dating hindi binabaha.
Nakahanda naman ang San Miguel Corporation na tumulong ng libre para masolusyonan ang pagbaha sa Metro Manila. With regards to your question, magkano gagastusin? Ay hindi ko alam ang eksaktong gastos kasi hindi ko naman hinahanap buhay yan eh. Basta kung ano man ang kailangan namin gastusin sa OPEX, sweldo, fuel, piyesa, gagawin namin lahat yon. Siyempre, naghahanap buhay naman tayo sa Pilipinas eh. So kailangan makisama ang private sector sa taong bayan at sa gobyerno. Kaya tungkol sa pera, huwag na natin problemahin yon. Ayon pa kay SMC President and CEO Ramon Ang, bukod sa pagpapalalim o dredging, dapat ay maalis din ang mga sagabal sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila. Ayon naman kay MMDA Chairman Romando Ortez, nakahanda sila na kausapin ng mga nagtayo ng eskwelahan at naggawa ng kalsada sa bahagi ng Tulyahan River. Well, unang-unang po, may batas naman po tayo na sa ating pong water code, bawal po magtayo ng anything na makakabara sa daluyan ng tubig. Ang complication po niyan ay dahil po yan ay dinastusan ng pondo ng pamahalaan, may mga proseso po sa paggigiba or pag-aalis ng mga ganitong istruktura na ginastusan po ng pamahalaan. So, siguro po i-discuss po namin yan sa mga agencies concerned, pati po sa COA kung paano po ang pwedeng gawin. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tila nangihinayang pa si Vice President Sara Duterte sa pagkaka-archive ng reklamong impeachment laban sa kanya sa Senado. Gayunman, ayon sa pangalawang Pangulo, patuloy silang naghahanda sa mga susunod na reklamong posibleng ihain na muli laban sa kanya. Ito ang balita ni Jed Neresina. I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. Nais pa ring malinis ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pangalan mula sa mga isyu na ibinabato sa kanya. Subalit hindi na aniya ito mangyayari sa ngayon matapos i-archive ng Senado ang impeachment case laban sa kanya. Sa panayam kay VP Duterte sa Davao City kahapon, muling binigyang diin nito na gusto niya talaga ng bloodbath upang mailabas lahat ng ebidensya mula sa prosecution at sa depensa. Ngunit ngayon, nakatuon na aniya sila sa paghahanda sa mga posibleng mangyari pa bago ang 2028 national elections. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, kinahanglan pangandaman ang tanan na posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kibalo, 2026, 2027, 2028 na ay mga mag-file na po og impeachment. That will be another opportunity to answer. Kaugnay nito, iginagalang naman ni Vice President Duterte ang naging desisyon ng Senado kaugnay ng pag-archive sa articles of impeachment. Wala rin namang partikular na inaasahan ang Vice Presidente dahil ang lahat ng posibleng mangyari ay pinaghandaan na ng kanyang defense team. Wala pa may trial, no? Wala pa nagsugod ang impeachment trial. But sa tinuod lang, wala man ni one particular na expectation. Tanan nga pwedeng mahitabo, ginapangandaman yun na sa ato ang defense team. And kining nahitabo karon na sa Senate nga gi-archive nila ang impeachment complaint, isa sa posibleng mga mahitabo, and as I said, we need to respect the decision of the Senate. Samantala, dismayado ang ilang grupo sa ginawang pag-archive ng Senado sa articles of impeachment laban kay VP Duterte. Nanindigan sila na dapat hindi minadali ang archiving ng kaso at dapat muna sanang hinintay ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ng House of Representatives. Sa kabila nito, umaasa pa rin sila sa desisyon ng SC sa nasabing motion at nang matuloy ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. I think the situation right now is wait and see.
ang mode ng Senado. Of course, there are so many interpretations to that. But if the Supreme Court reverses and says, no, we made a mistake in our decision, then I think the impeachment court will have no reason not to proceed. Sa kabila ng usapin sa impeachment, tiniyak ni Vice President Duterte na patuloy ang kanilang pagtatrabaho at handa ang kanyang tanggapan na patuloy na maglingkod sa bayan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang kinalaman sa pagiging tama o mali ng mga akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte ang naging pasya ng Supreme Court sa kanyang impeachment case. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagdesisyon lang ang mga maestrado ng kataas-taasang hukuman sa usapin ng naging proseso nito. Anya, hindi naman kasama sa mga tiningnan ng SC ang merito ng kaso. Muli ring nilinaw ng Pangulo na hindi niya diniktahan o inutusan ang mga kaalyado sa Kongreso ng kanilang dapat gawin sa impeachment case ng Vice Presidente. Hindi anya tama na gawin niya ito bilang siya rin ay isang impeachable official. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delfin mula sa Perth, Australia. Ipinahayag ng dating Superman actor na si Dean Cain na siya ay magiging honorary agent ng US Immigration and Customs Enforcement o ICE. Ayon kay Cain, na isa ring sworn law enforcement officer, layon niyang hikayatin ang publiko na sumali sa ahensya sa gitna ng malawakang recruitment para sa mas pinaigting na deportation efforts ng administrasyon ni US President Donald Trump. Plano ng ICE na magdagdag ng 10,000 tauhan sa iba't ibang posisyon, kabilang ang deportation officers at investigators, matapos maglaan ng mahigit $76 billion para sa operasyon nito. Tiwala si Cain na marami pang dating opisyal at ordinaryong mamamayan ang susunod para tumulong protektahan ang bansa sa pamamagitan ng serbisyo sa ICE. Si Cain ang gumanap na Man of Steel sa 1990s TV series na Lois and Clark, The New Adventures of Superman. Kinasuhan sa Thailand ang 23 individual at kumpanya kaugnay ng pagguho ng isang 30 palapag na gusali sa Bangkok matapos ang 7.7 magnitude na lindol na tumama sa Myanmar noong Marso. 89 ang nasawi na karamihan ay construction worker nang gumuho ang State Audit Office sa kabisera. Kasama sa mga kinasuhan si Premchai Karnasuta, kilalang negosyante at executive director ng Italian Thai Development Company na nahaharap sa hanggang 10 taong pagkakakulong at multang 200,000 baht. Ayon sa Office of the Attorney General, kabilang sa mga issue na kinakaharap ng mga nakasuhan ay ang professional misconduct, paggamit ng pekeng dokumento at posibleng paggamit ng substandard na materyales sa konstruksyon. Inaasahang maglalabas ng desisyon ang criminal court sa mga susunod na buwan. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Cambodia at Thailand, nagkasundo ang dalawang bansa na muling palawigin ang tigil putukan sa pinagtatalunang border. Sa isang pulong sa Kuala Lumpur, tiniyak ng 20 panig na gagawa sila ng mga hakbang para maiwasan ang muling pagsiklap ng labanan. Ito ang balita ni Mariel Latoza. Both sides agreed not to increase forces along the entire Cambodia-Thailand border. Any reinforcement would heighten tension and negatively affect long-term effort to resolve the situation. Sa 3 araw na negosasyon na sinundan ng pinal na pulong sa Kuala Lumpur sa pangunguna ni Malaysian President Anwar Ibrahim na siyang chairman ng ASEAN at observers mula Estados Unidos at China, na pagkasunduan ng Cambodia at Thailand ang pagpapatupad ng ceasefire at pagpigil sa anumang hakbang na maaaring magdulot ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa.
Kasama sa kasunduan ang hindi pagdaragdag ng puwersa sa border, pagpigil sa anumang provocation, at pagtigil sa pagpapakalat ng maling impormasyon o fake news na pwedeng magpainit ng sitwasyon. Both sides agreed to not to undertake provocative action and may escalate tension. This includes military activities to enter to the other side airspace and territory of position as of ceasefire. Magtatatag din ng ASEAN Observation Team sa magkabilang panig para masigurong susunod ang lahat sa kasunduan. Welcome development ito para sa Estados Unidos at nananawagan sa Cambodia at Thailand na sundin ang kasunduan. The United States welcomes today's General Border Committee meeting in Kuala Lumpur as a constructive first step forward in the Cambodia-Thailand ceasefire arrangement. President Trump and Secretary Rubio call on both governments to fully honor their commitments and pursue enduring peace. Ikinatuwa din ng China ang kasunduan at muling iginiit na ang dialogo at konsultasyon ang tamang paraan para maresolba ang mga alitan. Suportado rin nila ang tinatawag na ASEAN Way bilang gabay sa mapayapang paglutas ng sigalot at handa silang gumanap ng papel para matiyak ang pangmatagalang kapayapaan sa pagitan ng Cambodia at Thailand. Mariela Toja, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos ni US President Donald Trump na maglabas ng report ang mga higher learning institutions sa US ng kanilang race-based admissions data. Layo ng memorandum na repasuhin ang data collection system ng pamahalaan, palawigin ang sakop ng required admissions reporting at pataasin ang accuracy para matiyak ang transparency. Dagdag pa ng Pangulo, ang kakulangan ng public data ay nagbibigay ng pangamba sa publiko kung tunay nga bang nagiging basehan ng admission sa US universities ang race. Una nang inihayag ng US Supreme Court noong 2023 na hindi dapat pagbasehan ng mga colleges ang race sa admission program nito na tinatawag na affirmative action. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delfin. Magandang gabi. Naninindigan ng House of Representatives na sumunod sila sa konstitusyon kaugnay sa isinagawang impeachment process kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala ang isang kongresista na posibleng muling ihain ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa February 2026. Ito ay kung maglalabas sa final ruling ang Korte Suprema sa impeachment complaint at hindi kakatigan ng motion for reconsideration ng Kamara. Ito ang balita ni Rosalie Cos. It stopped us today, but there's Feb 2026 anyway. So I'm quite sure that House members who are interested in exacting accountability will still refile it. Para masagot ang mga issue kaugnay ng mga alegasyon ng katiwalian sa paggamit ng confidential funds at matinding pagbabanta laban sa Pangulo, First Lady at Speaker, kinakailangang matuloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya naniniwala si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na maire-refile ulit ang impeachment complaint sa Kamara sa February 2026. Sa impeachment ruling ng Korte Suprema noong July 25, 2025, maaari lamang maihain ang impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte simula February 6, 2026. Giit ng Supreme Court, lumabag sa one-year ban rule ng saligang batas, gayon din sa Bill of Rights ang articles of impeachment na inihain sa Senado noong February 5, 2025. Kaya kung magkakaroon na ng pinal na desisyon ang Korte Suprema at hindi kakatigan ang motion for reconsideration ng Kamara, refiling ng impeachment complaint ang susunod na hakbang ng Kamara ayon kay Representative Ridon. Pero I think yung pong Feb 2026 na refiling ng impeachment proceedings on the same articles, on the same reasons, katulad po ng paggamit ng confidential funds at pagbabanta laban sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan, yun po ay magpapatuloy. In the event po na magpasya po yung 20th Congress, House of Representatives.
Dagdag pa ng kongresista, ang pag-uusapan na lang ay kung anong mode ng pagsisimula ng impeachment ang pipiliin at susuportahan ng mga mambabatas, kung padadaanin pa sa House Committee on Justice o idediretso na sa Senado sa pamamagitan ng pagboto ng 1/3 ng lahat ng House members. Malaki rin na magiging epekto rito ng final impeachment ruling ng Korte Suprema. Samantala, nananatili naman ang posisyon ng House of Representatives na lahat ng naging aksyon ng Kamara tungkol sa paghahain ng articles of impeachment laban kay VP Sara ay ayon sa mga alituntunin ng saligang batas, internal rules ng House at sa umiiral jurisprudence kaya walang bad faith o hindi tapat na intensyon. Yan ang paninindigan ni na House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante at House Prosecution Panel spokesperson Attorney Antonio Bucoy. Ginawa ng mga ito ang pahayag matapos ang public statement ni Attorney Ernesto Francisco Jr., ang petitioner sa landmark Francisco versus House of Representatives case na may bad faith umano sa Kamara kaugnay ng impeachment proceedings laban sa Vice-Presidente. Giit ni Attorney Abante, kahit sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni VP Sara, sinabi ng Korte na sinunod ang timeline na nire-require ng saligang batas. Binigyang diin naman ni Attorney Bucoy na walang paglabag dahil may 10 session days ang Kamara para i-include ang complaint sa order of business. Hindi rin anya first to file ang impeachment process at dapat mayroong diskresyon ng Kamara kung alin ang impeachment complaint ang may sustansya. Dahil kung first to file ang susundin, unahan na lang sa draw o paghahain ng reklamo ang mangyayari at maisasantabi ang lehitimong impeachment complaint. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaaring buhayin ng Senado ang impeachment kay Vice President Sara Duterte kung may 5 boto lamang ng mga senador ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Nilinaw din ng mambabatas na ang Supreme Court ang pumatay sa impeachment at hindi ang Senado. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Sabi nga ni Senator Alan, 'di ba, ang table is parang ang table ang sinabi niya yata parang nakasuspend lang. Ang archive parang binaon, pero pag bumaliktad magkakaroon ng resurrection, no, yung articles of impeachment. Tungkulin ng Senado na magpatuloy sa impeachment trial. Ngunit kailangan rin nitong pakinggan at irespeto ang Korte Suprema na nagsabing void ab initio o walang bisa mula pa sa simula ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang binigyan diin ni Senador Sherwin Gatchalian matapos i-archive ng Senado ang articles of impeachment na inihain sa kanila ng Kamara. Paliwanag ng mambabatas, ang naturang punto ng SC na void ab initio ang impeachment ang naging batayan nila kaya hindi ito pwedeng i-dismiss dahil parang hindi naman ito natanggap ng Senado. Ngunit maaari namang muling buhayin ang impeachment sa pamamagitan ng 2 paraan. Isa rito ay hindi kailangan ng boto ng mayorya ng mga senador. That's under rule. So hindi kailangan ng majority, 5 senator lang ang pwede nang i-pull out of the archive. Somebody has to motion. Somebody has to file a motion, and then that motion will be, there are 2 modes, no? Yung 5 senators, one of them can file a motion, and then the 5 senators can manifest their intention to retrieve the articles of impeachment out of the archives and include it in the order of business. Once nasa order of business siya, takbo na yan, no? Operationalize na yan. The other one is to suspend the rules. No? Pwedeng one senator will move to suspend the rules, and then a vote of majority can suspend the rules and retrieve the articles of impeachment out of the archives. Sakaling maibalik na ang articles of impeachment sa order of business ng Senado o sa madaling salita ay nabuhay ng muli ang impeachment, ang susunod na aksyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso ay magdedepende pa rin sa ilalabas na desisyon ng Korte Suprema. Kasi may 3 desisyon ng Supreme Court, di ba? Number 1, unconstitutional. Number 2, void ab initio. Number 3, immediately executory. So depende yan kung ano yung magiging decision niya. For example, sinabi nila hindi na ito void ab initio. Meaning, na-transmit validly to the Senate, then the Senate can already, since na-convene na yung impeachment court, the Senate can
proceed with the impeachment as if nakuha namin validly yung articles of impeachment. Nilinaw din nito ang mga puna na Senado ang pumatay sa impeachment sa Vice Presidente. Hindi pinatay ng Senate, pinatay ng Supreme Court. We have to make that distinction. We have to make that distinction na it's the Supreme Court ruling that voided these articles of impeachment. Dagdag pa ni Senador Gatchalian, kung hindi susundin ang kataas-taasang hukuman ay magkakaroon ng constitutional impasse at posibleng extra-legal activities na mapanganib sa bansa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nabagok ang ulo ng isang lola matapos madulas sa Bacolod City kaninang madaling araw. Agad namang rumisponde ang UNTV News and Rescue upang madala ito sa ospital. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Nagay sa akmala ko. Gagakalaton sakit, ma'am? Pauwi na ng bahay ang isang 77 anyos na babae sa Bacolod City nang madulas sa gutter mag-aalauna ng madaling araw kanina, August 8. Kasama nito ang kanyang pamangkin nang mangyari ang aksidente sa tapat ng Cyber Center sa Lacson Street, Barangay 30, Bacolod City. Unang tumama ang likurang bahagi ng ulo ng biktima, dahilan upang ito ay mamaga. Itinawag ng Disaster Risk Reduction and Management Office ang insidente sa UNTV News and Rescue Unit sa lugar upang agad malapatan ng first aid ang nasabing senior citizen. Nagkabosi mo tayo. Nagkabosi mo tayo pagtikang mo. Tapos natumba ka patalikod. 98-79. Ang ulo mo lang na bunggo. Ngayon sa akmala ko. Pagkatapos mabigyan ng first aid, agad dinala ng UNTV News and Rescue Team ang pasyente sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinuna ng China ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil napipilitan ng Pilipinas na sumali kung sakaling sumiklab ang gyera sa pagitan ng Estados Unidos at China dahil sa posibleng paglusob sa Taiwan. Sa panayam sa isang Indian media outlet, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na walang paraan para manatiling walang kibo ang Pilipinas dahil sa physical at geographical location nito. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Guo Jiakun, ang Taiwan ay bahagi ng China at hindi dapat pakialaman ng ibang bansa ang usaping ito. Binalaan ni Guo ang Pilipinas na huwag lumabag sa One China policy at iwasan ang mga isyong may kinalaman sa pangunahing interest ng China. Gigit pa nito, paulit-ulit na gumagawa ng mali at provocative action at remarks ang Pilipinas na nakasisira sa relasyon ng dalawang bansa. Nagsumiti na umano ng seryosong protesta ang China sa Pilipinas kaugnay ng naturang pahayag ng Pangulo. Nasa 700,000 plaka ng motorsiklo ang kailangan maipamahagi sa 7 probinsya sa Central Luzon ng Land Transportation Office o LTO Region 3. Sa Bulacan, nagsagawa ng caravan ng LTO para mapabilis ang distribution ng mga plaka sa mga motorcycle owners sa probinsya. Ito ang balita ni Nestor Torres. Yung wala pang plaka. Isa sa mga problema namin mga motorista, yung plaka talaga. Pag walang plaka, sir, abala talaga, sir. Number 1, nandun yung kabado ka sa daan, baka mabulaga ka sa checkpoint. Maraming motorcycle owners sa Central Luzon ang apektado ng humigit kumulang 1 dekadang pagkaantala sa releasing ng kanilang mga plaka. Isa na dito ang 37 anyos na si Ariel Dominguez. Anya, taong 2017 nang magkaroon siya ng sariling motorsiklo na ginagamit niyang service sa trabaho. Pero dahil sa problema sa backlog ng LTO pagdating sa plaka ng motorsiklo, 2025 na wala pa siyang plaka. Kaya naman, kinakabahan si Ariel na mahuli tuwing may checkpoint. Pero nitong ika-4 na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nabuhayan ng loob ang mga motorcycle owner gaya ni Ariel. Ipinag-utos kasi ng Pangulo sa Land Transportation Office na i-release na lahat ng plaka ng motor. Malaki pong kaluwagan sa amin, sir, at saka maraming mga motorista ang natuwa kasi nga hindi na kami problema. Ito ngayon, sir, may plaka na ako.
medyo kampante na, sir. Panatag din yung pagmamaniho ko. Hindi na ako tatakot sa mga checkpoint. Kaya buti na lang na na-issue na sa amin yung plaka namin ng LTO. Sa buong Region 3, higit 700,000 ang kailangang maipamigay na plaka ng LTO sa mga may-ari ng motorsiklo na nakarehistro mula 2014 hanggang 2017. Tig 100,000 plaka ang ipamamahagi ng LTO sa 7 probinsya ng Central Luzon. Actually, ang Region 3 sa aming estimate is almost 700,000 ang walang plaka. Ganun karami. Pero ganun din karami ang plaka ang pwede natin bigay. So kada model ng sasakyan na yan, nabanggit na yan, ng 14, 15, 16, 17, ay meron po siyang sufficient na plaka. So ang gagawin lang po ay present yung ORCR ng tao. Ayon kay Toledo, gumagawa na ang LTO ng iba't ibang paraan sa mga probinsya hanggang barangay para maipalam sa mga may-ari ng motorsiklo na pwede silang kumuha ng plaka sa LTO office. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya sa information dissemination ang pagsasagawa ng caravan type destination. Para sa mga kukuha ng plaka, hindi dapat mag-alala dahil madali lang ang proseso nito. Kailangan lang ay maipasa ang mga requirements na hinihingi ng ahensya. Kabilang dito ang ORCR ng motorcycle owner. Napakasimple lang po ng requirements natin. Just present the OR and CR. Once na ma-verify natin dun through the CR na pwede siyang bigyan ng plaka ng Region 3, ay agad natin ibibigay ito. Ang qualification lang naman, ang requirements yung CR. Samantala, para sa mga vehicle owner na hindi pa narirehistro ang kanilang mga motor, maaari silang magtungo sa mga LTO offices. Walang problema doon. Kasi actually, nung nakuha niya yung motor noong 2014, 15, 16, 17, rehistrado yan eh. Kasama sa binayaran niya yung plaka na yun, which is hindi naibigay sa kanya. So, high time lang ngayon na ibigay sa kanya yung binayaran niya noon kahit di pa siya nakarehistro. So, ina-advise na lang namin na i-rehistro kasi darating yung panahon, this coming months, magkakaroon naman tayo ng operation na para sa mga unregistered. Bukas ang LTO mula Monday to Friday, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pero nagsasagawa rin sila ng mga outreach kapag weekend, depende sa lugar ng LTO office. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang susunod na balita ay may temang sensitibo. Maraming Pilipino ang palihim na nagtitiis sa pananakit, pangangati at pagdurugo na maaaring sanhi ng hemorrhoid, isang kondisyong madalas nating binabaliwala pero pwedeng magdulot ng labis na discomfort kung hindi maaagapan. Ano nga ba ang sanhi nito? Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang almoranas or hemorrhoids, no? Ito ay mga ugat or blood vessels na nasa sa around ng butas ng puwetan natin at sa dulo ng ating malaking bituka or rectum na malapit sa butas ng puwet. Ang almoranas o hemorrhoids ay mga namamagang ugat o blood vessels sa loob o paligid ng butas ng puwetan. Maaari itong magdulot ng hapdi, kirot, pangangati at minsan pagdurugo tuwing dumudumi. Bagamat tila nakakahiya para sa ilan, ito ay karaniwang kondisyon na maaaring maranasan ng kahit sino, lalo na habang tumatanda. Ang almoranas na pinag-uusapan natin kapag sinasabi natin may sakit tayo ng almoranas, ito ay kapag itong normal na blood vessels na nasa butas ng puwet and sa dulo ng malaking bituka natin na malapit sa butas ng puwet ay umuumbok. Ang blood vessels na ito or ang ugat ay umuumbok kaya nararamdaman ng mga tao ang almoranas na sinasabi. Ito ay yung parang pag feel nila na may umbok sa puwetan nila or maga yung puwetan nila. So, it's quite common, lalo na habang tumatanda tayo, mas lalo ho siyang nagiging common sa mga tao. So, not necessarily just sa mga Filipino, pero sa madaming ibang tao. Dagdag pa ni Dr. Joanna Pauline Baltazar, isang colorectal surgeon mula sa Makati Medical Center. Isa sa mga pangunahing sanhi ng paglala ng almoranas ay ang hirap sa pagdumi o ang tinatawag na constipation. Pag constipated ho tayo or hirap ho tayo dumumi, umiiri tayo ng sobra. Parang pinipilit ho natin ilabas yung dumi natin. At syempre dahil ho sa lokasyon nung
hemorrhoids natin, ang epekto ng pag-iri natin, syempre, nasi-stretch ho itong ugat na to, napupuno ho siya lalo ng dugo, at saka ho siya umuumbok palabas. So, yan ang isang dahilan kung bakit ang constipation po ay nakakadulot ho ng hemorrhoids. Bukod dito, karaniwan ang mga pasyente na hirap dumumi, gumagamit din sila lagi ng pangpadumi or yung mga laxatives or enema. So kapag lagi ho tayong gumagamit nun, maaari din ho itong magdulot ng paglala ng ating mga hemorrhoids. Ang maagang pagkilala sa mga sintomas ng almoranas ay susi sa tamang gamutan at pag-iwas sa mga komplikasyon. Ano ba ang mga tamang management sa kondisyong ito? Para sa kasagutan, tumutok sa Doctors on TV ngayong linggo na, 9 a.m. to 10 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dalawang bagyo ang binabantayan ng Pag-asa sa ngayon. Mahina lang ang bagyong Fabian na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit ang bagyo sa labas ng PAR na may international name na Pudul, magiging super typhoon kaya? Alamin natin ang detalye mula kay Benison Estareja, weather specialist ng Pag-asa. Muli pong namataan itong si Tropical Depression Fabian kaninang alas 3 ng hapon sa layong 245 kilometers kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Ito po ay nabuo kaninang alas 8 ng umaga. May taglay na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at may pabugso hanggang 55 kilometers per hour. Mahinang bagyo po ito. Ito ay mabagal din na kumikilos at 15 kilometers per hour west-northwest. Kung mapapansin natin sa ating latest satellite animation, walang direktang epekto yung kaulapan at maliit lamang itong si Bagyong Fabian kaya walang naapektuhan sa alinmang panig ng ating bansa. Yung mga pag-ulan po natin ay dahil pa rin sa habagat or southwest monsoon and please take note, hindi po ito pinalalakas nitong si Bagyong Fabian. Aasahan po natin overnight, simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, ang mataas na tsansa pa rin ng pag-ulan dito sa may Quezon Province, Bicol Region, Mimaropa, malaking bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, and Northern Mindanao. So make sure na meron pa rin dalampayong kung lalabas po ng bahay, meron din kalat-kalat na ulan and thunderstorms. At ang natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila and the rest of Mindanao, meron pa rin mga isolated rain showers or thunderstorms na usually nagtatagal po ng 1 hanggang 2 oras. Samantala, yung isa pa nating minomonitor po na bagyo sa labas naman ng PAR natin ay nasa may northern portion na po ng Guam sa may Pacific Ocean, tropical storm with international name na Podul, and as of 4 or 3 in the morning ay nasa higit 2,400 kilometers po ito, silangan ng extreme northern Luzon. Mas malakas po siya, no, tropical storm category with 75 kilometers per hour maximum sustained winds and gustiness up to 90 kilometers per hour. At sa ngayon po, dahil malayo at maliit din itong si Bagyong Podul, hindi po ito nakakaapekto sa ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Base naman po sa latest track ng Pag-asa regarding dito kay Bagyong Fabian, inaasahan nga nakikilos ito ng mabagal pero posible na rin itong lumabas ng ating PAR pagsapit po mamayang gabi at patungo na dito sa may ilang bahagi po ng West Philippine Sea. And at the same time, within the next 12 hours, hihina pa ito bilang isang low pressure area dahil dun sa tinatawag na malakas na wind shear or pagkakaiba po ng hangin sa itaas at ibabang bahagi po ng ating atmosphere. Kaya nasisira yung sirkulasyon po ng bagyo despite the fact na mainit ang karagatan po ng West Philippine Sea. At kung mapapansin po natin, tinuulit natin, maliit po na bagyo itong si Bagyong Fabian. Kaya po hindi nakaka-apekto directly yung hangin at yung ulan na nanggagaling dito sa bagyo. Wala po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal. Regarding naman po dito kay Bagyong Podul, ito po yung pinakaunang official track ng Pag-asa regarding sa nabanggit na bagyo. No? So generally, ang pagkilos po ng bagyo, west-northwest over this weekend. At kung mapapansin po natin, simula ngayon hanggang sa Sunday ay unti-unting lalakas po ito, no? Possibly as a severe tropical storm by tomorrow, and by Sunday, possible po as a typhoon or malakas na bagyo. Posible naman itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility Sunday evening or Monday early morning. At kung sakasakali po na nasa loob ito ng PAR, ay papangalanan natin ito na Goryo o yung magiging pang-2 bagyo, ikalawang bagyo for the month of August.
Pagpasok naman po niya ng PAR, mananatili pa rin itong bagyo over the northern portion of Philippine Sea as a severe tropical storm. So maliit lamang yung chance na magiging super typhoon pa po ito or napakalakas na bagyo. At kung mapapansin din natin sa ating latest track, napakaliit lamang ng chance na ito tatama pa sa ating kalupaan. If ever man po, dito pa rin yan sa may extreme northern Luzon, sa may lalawigan ng Batanes. And possibly, during that time po, ay makakaranas ng malakas na hangin at mga pag-ulan, yung outer rain bands na tinatawag natin, nitong si bagyong tatawagin po natin na Goryo, pagsapit ng Tuesday and Wednesday. And by Wednesday, lalabas ito ng PAR somewhere dito po sa may area ng Northern Taiwan and Okinawa, Japan. Patuloy pa rin magantabay, possible pa mababago yung track natin regarding sa nasabing bagyo. Pinarangalan ng Department of Health Region 3 bilang Most Outstanding Non-Government Organization ang Members Church of God International sa Sandugo Award 2025. Nangunguna ang MCGI sa lahat ng mga private sector sa Central Luzon pagdating sa Regional Voluntary Blood Donation Drive ng NGOs. Ito ang balita ni Nestor Torres. Sa kauna-unahang pagkakataon, kinilala ng Department of Health Region 3 ang Members Church of God International o MCGI bilang isa sa most outstanding non-government organization partner sa riyon sa katatapos na Sandugo Award 2025. Ayon kay DOH Region 3 Regional Director sa tumutulong na ma-ensure na marami po tayong nakukolektang dugo, and Mr. Daniel Rason, maraming salamat and congratulations for being one of our top awardee for this 2025 blood donation activities. Nagkaloob din ang DOH ng Plaque of Appreciation sa mga partner local government units at NGOs. Bukod pa ang Medal of Honor para sa mga mismong blood coordinator. Ito'y naging posible lamang dahil sa kapahintulutan ng Panginoon. Kaya po, ang gawad pagkilalang ito, iniaalay natin sa kapatiran, sabi nga ni Kuya, at higit sa lahat sa Diyos na may-ari ng ating mga buhay. Kaya salamat sa Diyos, ng milyong salamat sa Diyos, and to God be all the glory. Samantala, ayon kay DOH Regional Director Corazon Flores, out of 12.7 million total population sa Central Luzon, 1% lang ang total blood donors ng DOH sa riyon. Ayon sa opisyal, sa dami ng may sakit at nangangailangan ng dugo, gaya halimbawa kapag tumataas ang kaso ng dengue, pakiusap ng DOH sa mga partner LGUs at NGOs na mahigitan ito at maabot ang 1.5% ng populasyon ngayong taon. And I'd like to encourage our public. Our target for blood donation is at least 1% of the population. Since our population ng region is 12.7 million, so 1% is 127,000. So we need to collect 127,000 units of blood. That's for 2024. So yun po yung nabanggit ko, and happy to say na ang dami nating awardees ngayon. Ipagtulungan po kami para maitaas ang porsyento ng blood collected sa ating provincial population. Napakagandang ito ay ating ipagpatuloy o kung maaari mahigitan pa natin yung ating pinagtulungan sa bawat taon sapagkat sa pagdami ng mga tao, mas marami
Babala po sa lahat ng mga magulang. Alam niyo po ba, isang pag-aaral ang inilabas. Kapag ang isang bata pala ay binigyan mo ng cellphone o pinagamit mo ng cellphone bago siya mag 13 years old, may malaking tsansa na magkaroon siya ng mental health issues pagtanda niya. Naku po ha, panoorin niyo po ito. Ayon sa pag-aaral ng Sapien Labs na gumamit ng data mula sa 100,000 Gen Z young adults, mas bata nagsimulang gumamit ng smartphone, mas matindi ang epekto sa isip. Ilan sa mga sintomas: suicidal thoughts, galit, hiwalay sa realidad, at hallucinations. Sa babae, mas mababa ang self-esteem, tiwala sa sarili at emotional resilience. Sa mga lalaki naman, mas mabilis uminit ang ulo, less calm at kulang sa empathy. Hindi lang dahil sa phone mismo, ang kombinasyon ng social media, cyberbullying, kulang sa tulog at stress sa bahay ang nagpapalala sa mental health. Sabi ng experts, huwag muna bigyan ng smartphone ng bata bago mag 13 years old. Hindi pa handa ang utak nila para sa exposure sa digital world. Sabi ng mga siyentipiko, dapat tratuhin ito parang sigarilyo o alak. May regulation, may digital education at may pananagutan ang tech companies. Kaya po, kung ikaw ay isang magulang, isang teacher o may inaalaga ang bata, maging maingat po tayo. Hindi po ito pananakot, kundi ito ay base mismo sa mga totoong mga datos. Kaya sana magdoble ingat po tayo. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga kausing ngayong araw po ng Biyernes. Salamat po at shout out kina Zamir Kaluwang, Telma Sabado at Diosdado Diel Eliorda Jr. Maraming salamat din kay Ernesto Obornan, Rolando Sulit at Maria Divina de Vicencio. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ganit sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ikalawang Kronika, 7:14, na nagsasabi, "Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gandang gabi po.